dahil nung nakaraan, alam niyo naman na nakausap natin si BP Sara. So, labas na ba natin? Game na? Kasi marami na rin nagtatanong kung ano ba yung video na hawak ni BP Sara na yan. So, lalabas naman natin. Game na ba kayo? So, eto na nga. Panoorin muna natin to, bago tayo mapunta dun sa video na yan. Eto, pasabog ni BP Sara, may hawak siyang video. Alam niyo nung nakaraan, si BP Sara, nakasama namin, asan ba yung profile? Nasa Facebook ko yun Nasa YouTube channel ko yun Pakita ko lang sa inyo, baka sabihin nyo, sinungaling ka na naman, Gigi Bara. Sabihin na naman ng mga hinayupak na wala tayong video, no? So parang pinakita ko yun pinakita ko yung video na yun no, pinakita ko yun wait lang ito pinakita ko yung picture na yun nung nakaraan pinost ko yun sa saan yan with Banateros yun with BP Sara and Banateros Brothers nung nakaraan nakasama namin ito ayan kita nyo yung picture na yun ito yung yung thumbnail na lang yung thumbnail asan yung thumbnail kasi kanina, nawala na, tuloy. Visit. Kasi yung thumbnail ng thumbnail dun sa video natin. Ayan katulad yan. Yan. Alam ko, alam ko, pinost ko yun sa community ko. Alam mo, sisinungaling So, yung baka, yung sinasabi dati ni BP Sara na video, hindi kaya nakakatakot kasi labas baka mamaya magurgur tayo pero antay-antay lang kayo, baka mamaya ilabas din natin baka makapos na yung issue nyo. Siyempre hindi naman tayo bida-bida, siyempre siguro mas maganda kung uunahin natin maglabas ng video na yan si BP Sara, pero pag kumati ang aking kamot sa Tagalog ang aking kamay baka mapindot ko ang mouse at ma-play ko ang video. Mahirap. ECJ, mapriso ka. So dito muna tayo. Ito muna bago tayo mapunta doon sa video na yun. Ito muna pagbuo ng impeachment complaint versus BP Sara, inuumpisahan na. Naku po. Ito na naman. Ano ba itong impeachment? Puro kayo ganyan i-impeach nyo na. Tignan natin kung kaya nyo. At kung kinaya nyo, asahan nyo na lulusob ang taong bayan dyan. Play natin. Araw matapos ideklara ang session break sa third regular session ng 19th Congress. Inihayag ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino na ngayon chairperson ng bagong alyansang makabayan na sinimulan na ng people's organizations. Tayo na kasamahan pala nila convicted Franz Castro, child abuser pala to Gago! Ano pa bang aasahan natin dyan? Nasasabihin yan talagang gustong-gusto sila nagsimula ng impeachment na yan. Ang tanong, may impeach ba ng Makabayan Block si BP Sara? Oo, gusto nilang i-impeach si BP Sara, pero kagaguhan naman yun na may kakayahan sila na i-impeach. Sino ba sila? Taong bayan dapat ang tawag dito, ang magdeklara, ang tawag dito, ang humusga or ang gumawa ng impeachment. Taong bayan dapat, hindi yung mga politiko. Gago! Kapag ayaw na ng taong bayan kay BP Sara, yun, pwede yun. Pero hindi wala namang ganun. Ang pagbuo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House panel sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa mga nakalipas na taon. Ayon kay Casino, bukod sa kanila may iba. Kasi alam nyo, ito yung partido niya, partido nila Ocampo, nila Saturo Campo, yung mga convicted. Ito rin po yung mga NPA. Gago! Sila yun yan. Iba pang grupo na kasama sa pagbalangkas ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Yung iba't ibang mga people's organizations under bayan
are now studying the possibility of filing an impeachment complaint, and the drafting of the complaint has started. Sa ngayon, dalawa lang ang pagpipilian ni VP Duterte sa mga kontrobersyang kinakaharap nito. Ang tingin namin, ang choice na lang ni Sara Duterte is either to resign or eventually to face impeachment. Anong choice? Ulo mo, untog mo, yun choice namin. Gago! Iuntog mo yung ulo mo, yun, magandang choice yun. Nababaliw na naman kayo, mga hinayupak kayo eh. Ay, lako po. Tingin namin marami pang ibang lalabas na mga issues na Marami talaga, sanay na kami dun. Sanay na kami dun sa gawain nyo. Huwag kayo mag-alala, kami nakahanda na. Halimbawa na may bago na naman, may bagong witness, may bagong ibabato na issue kay BP Sara, alam na namin yan. Sanay na ho kami. Don't worry ha, don't worry. Tinatago, ang catch-all naman talaga na ground dyan ay ang betrayal of public trust. Nangangatal din yung pangan ni Satoru Campo. Hindi kaya nagpupulburon din to? Gago! Diba? Yung mga ginawa niya. Ngayon, prioridad para sa pagtingin ng bayan muna na mamamayan ang mag-file ng complaint at mga people's organizations yan. At hindi kami mangingiming susuporta dyan. Naninindigan naman si VP Sara na hindi siya aalis sa pwesto. Sa gitna ito ng panawagan ng ilang mambabatas, gayon din ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Meron bang tatayo na impeachment kung sa mga complaint na ito ba ay may mga... Ako po nagsisaw-sawan na. Gago! Sumausaw na po ang mga tatakbo bilang senator sa 2025 para makilala lalo ng taong bayan. Gandang strategy ng mga kupal ngayon, no? Kupal ba kayo? Di, ang ganda ng mga strategy nila, no? Alam niyo kung ba't ko sinabing maganda? Oo. Itong strategy nila, isa po itong kabubuhan. Akala nila siguro porket babanatan nila si BP Sara or binabanatan makukuha na nila yung boto ng taong bayan. Halimbawa kapag namigay ka ng bigas, namigay ka ng dilata or kung ano-ano pa, akala mo siguro makukuha mo na agad. Oo, aminado kami na maraming pupunta sa inyo pag namimigay kayo ng ayuda. Malamang sa hirap ng buhay ngayon, kahit ako pupunta ako pag mayroong ganyan sa amin Gago! Diba? Kahit na makikilala nyo ako, si Jiggy Barra to ba't pumipila to dito sa sa payuda natin? At least, diba? Datanggapin ko yung pera namin yun Gago ba kayo? Bobo ka ba? Kupal ka ata Siyempre tatanggapin yan pera yan. At talagang gusto ng taong bayan niya yung mga bigay-bigay na ayuda. Pero ang tanong dyan, kung makukuha nyo ba yung boto nila? Boto dito ni House Deputy, Majority Leader, Axis Party List. Sana binoto ko rin itong Axis Party List na yan nagbibida-bida na. Tatlong tulpo ata tatakbo sa Senado si Ben Tulpo, si Rapi Tulpo, tsaka itong si Erwin Tulpo. Pero ako, hindi pala, sa pagiging presidente pala si Rapi Tulpo. Nakaupo pa pala si Rapi Tulpo, no? Bali-balita, yan nata makakalaban ni BP Sara sa yun ang gagawing manok ni Bangagers. Si Rapi Tulpo, siya yung tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Di umano pero malay natin, di ba? Sabi niya nga dati kay PRRD, mas kayang-kaya niya ipanalo sarili niya sa subscriber niya. Gago! Malalaman natin. For may substance, yung mga tinitignan dyan kung wala naman yung mga sabi-sabi lang, baka hindi matuloy. Pero kung matibay din naman, siguro baka meron.
Batay sa panuntunan ng House of Representatives, maaaring maihain ang isang beripikadong impeachment. Nakakalungkot lang dyan kapag nangyari yan dahil wala hong record si BP Sara na pinabayaan niya yung trabaho niya. Pero kung hihimay-himayin natin, pag dugtungin natin lahat kung sino ba yung gumagawa ng trabaho at hindi sino ba yung ginagampanan yung kanyang trabaho at sino yung ginagampanan niya talaga yung trabaho niya, walang iba kundi si comment nyo dyan. Gago! Ang dami, di ba? Ang daming kapalpakan. Ang daming ang hinahanap tayo ngayon, hindi natin mahanap. Flood control, wala. Yung pagpunta-punta sa iba't ibang bansa, investment daw, investor, wala naman. Ang daming kapalpakan na nangyayari at nabubuko sila. Lalo na yan pag nagpa-hair follicle test pa. Yun. Complaint laban sa pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan ng sinumang mamayan ng bansa sa pamamagitan ng endorsement ng sinumang House member. Ilang probisyon ng Articles of Impeachment ay ang culpable violation o tahasang paglabag sa konstitusyon, treason o pagtataksik. Speaking of konstitusyon, may nilabag ba sa batas si BP Sara na paglabag sa konstitusyon? Wala. Treason, meron ba? Wala. Bribery, wala. Graft and corruption, wala. Sino ba nung anak ng teteng, kabaliktaran to Eto lahat to nilabag nung isa. Pero yung si BP Sara walang nilabag dito. Sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption o tahasang paggamit ng posisyon. So ganito. Ito kumpirmado. Hindi nyo napansin? Grab and corruption. Ito yung witness ngayon sinusuhulan daw siya. Diba? Si Gloria Mercado. Tapos yung treason, yung dating issue sa West Philippine Sea. Diba? Kaya pala yun ang mga ibinabaton yung kaya pala yun ang ibinabaton yung mga issue kay BP Sara para mapatunayan nyo na nilabag niya to. Other high crimes or withdrawal of public trust. Yung about dito, yung taas-taas ng ni BP Sara. Para sa sariling ganansya at katiwalian, iba pang matitinding krimen at pagsira sa tiwala ng taong bayan. Gayunman, dadaan ito sa House Committee on Justice na siyang magpapasya kung may matibay na batayan ba o ebidensya ang reklamo. Hindi dapat mangyari niyan kung butuhan. Butuhan. Hindi yung sila yung magdidesisyon. Alam naman natin na hawak ng mga anti-Duterte yung gobyerno ngayon. So kapag dito dinaan yan, wala talaga mangyayari dito. Sige, impeach nyo, subukan nyo, try nyo. Kailangan din itong suportahan ng 1/3 ng House members o 106 na kongresista sa plenaryo ng Kamara bago mai-endorso ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang Senado naman ang magsisilbing hukuman at kailangan ng boto ng 2/3 o 16 na mga senador para makonvict ang akusado o maparusahan gaya ng reprimand o censure o ang pinakamabigat, ang tuluyang mapatalsik sa pwesto. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Subukan nyo lang. Tingnan natin kung hanggang saan ang baho nyo mga inayupak kayo. Kala nyo ganyang kadali yan. Sa tingin nyo ba papayag ang taong bayan na basta-basta nyong i-impeach ang binoto nila? Paalala lang, mas mataas ng boto yan kaysa kay Presidente. Gago! Sabi nga ni Glenn Chong, di ba? Hindi ko sinabi yan sinabi ni Glenn Chong. Sabi nga ni Glenn Chong, dinaya nga lang daw sa Smartmatic yung boto ni BBM. Para lang pumantay daw sa boto ni BP Sara. Kasi nga daw, kahiya-hiya. Si Glenn Chong nagsabi niya na, hindi ako Ay, pag gumaganong ka, Jay, ewan ko lang. Bigla akong napaganon lang ako bigla. Wala lang. May naalala lang ako. May isang juding daw.